Yung idea na nagiging new poor ang middle class sa Pilipinas nang gagaling sa dami ng financial pressures na nararanasan nila ngayon. Tumataas kasi ang presyo ng mga basic na kailangan tulad ng pagkain, bahay, pamasahe, at kuryente, pero hindi naman sumasabay ang taas ng sahod, kaya lumiit ang nabibili ng pera nila. Hindi rin sila kadalasang qualified sa government assistance, kaya sila mismo ang sumasalo ng epekto ng inflation habang nagbabayad pa ng buwis. Dagdag pa rito, marami ang may hindi stable na trabaho dahil sa contractual o gig work, kaya hirap magplano para sa future. Para ma-maintain ang lifestyle, umaasa ang iba sa utang o credit na nagiging dagdag problema kapag may emergency. Dahil limitado ang ipon at kulang ang safety nets, kahit isang bigla ang gastos tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, pwedeng magtulak sa kanila papunta sa hirap. Para matugunan ang problemang ito, mahalagang magkaroon ng mas balanseng suporta para sa middle class sa Pilipinas. Kailangan itaas ang sahod kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin upang mapanatili ang kanilang purchasing power. Maaari ring palawakin ng gobyerno ang mga benepisyo tulad ng healthcare, edukasyon, at housing programs para hindi lamang sa pinakamahirap na katuon kundi pati sa middle class. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng mas maayos at stable na trabaho sa pamamagitan ng pag-regulate ng contractualization at paglikha ng mas maraming long-term employment opportunities. Bukod dito, dapat hikayatin ang financial literacy upang matulungan ang mga pamilya na mag-budget, mag-ipon, at umiwas sa labis na utang. Sa ganitong paraan, mababawasan ang kanilang financial vulnerability at mapapalakas ang kanilang kakayahang harapin ang mga biglaang hamon sa buhay.